Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, negosyante sa Bukidnon patay ng pagbabarilin ng sariling pamangkin. Senator Robin Padilla, person of interest sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, suspendido ng 6 na buwan. Polis na nanulak ng rider sa Pasig, kinasuhan ng frustrated murder at malicious mischief. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 73 anyos na negosyante matapos pagbabarilin umano ng sarili nitong pamangkin sa loob ng isang electrical supply store sa Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon noong Biyernes ng umaga, Mayo 15. Kinilala ang biktima sa alias na Boy de la Cruz na nagtamo ng maraming tama ng bala at nasawi sa mismong lugar. Ayon sa investigasyon, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa bago naganap ang pamamaril sa loob ng Moonjay Electrical Supply. Sugatan din ng security guard ng establishmento matapos tamaan ng ligaw na bala sa kamay. Mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ng Malaybalay City Police Station at naaresto rin agad ang suspect. Voluntaryo ring isinuko sa mga pulis ang baril na ginamit umano sa krimen. Tinitignan ng mga otoridad ang umano'y alitan sa lupa bilang posibleng motibo sa pamamaril. Itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na person of interest si Senator Robin Padilla kaugnay sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado kahit nasa protective custody ito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Padilla ang huling nakitang kasama ni De La Rosa bago umano ito umalis ng Senate Building bandang alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes matapos ang insidente ng putukan noong Miyerkules ng gabi. Dahil dito, ayon kay Matibag, maaaring makatulong si Padilla sa pagturo sa lokasyon ni De La Rosa na target ngayon ng arrest warrant mula sa ICC. Samantala, pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca matapos ang pagpapaputok nito ng baril sa Senado. Ayon pa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi katanggap-tanggap ang naging aksyon ni Aplasca dahil nalagay umano sa panganib ang mga mamamahayag, empleyado at senador na nasa gusali. Kaugnay nito ay naglabas na rin ng sabpina sa Senado para sa CCTV footage sa pinangyarihan ng putuka. Sinampahan na ng reklamong frustrated murder at malicious mischief ang polis na sangkot sa viral road rage incident sa C5 Road sa Pasig City matapos umani ng batikos mula sa National Police Commission o NAPOLCOM ang umano'y pag-downgrade ng kasong isinampa laban dito. Kinilala ang polis na si Police Staff Sergeant Erwin Lagua ng QCPD District Mobile Force Battalion na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Batay sa investigasyon, sinasabing sinadya umano nitong itulak ang motorsiklo ng sibilyang si Vincent Cayanes dahilan upang masugatan ito at masira ang motorsiklo bago tumakas. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, hindi katanggap-tanggap na malicious mischief at physical injury lamang ang unang isinampang kaso sa kabila ng umano'y malinaw na ebidensya na maaaring pumasok sa frustrated murder. Samantala, umani ng magkahalong reaksyon sa social media ang mas mahabang version ng viral video kung saan makikita ang naganap bago ang nangyaring pagtulak ng pulis sa rider. Sa nasabing video, makikitang sinita ng rider ang pulis matapos umano siyang ikat. Sinubukan niya pang sundan at habulin ng pulis bago nangyari ang panunula. Nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.